Hello mga titos and titas, welcome back po. Ito ang inyong Tito Enan. This video was taken for almost 5 years ago na gusto ko lang i-share sa inyo. At this time, pinuntahan namin ang isa sa mga sikat na koen or park dito sa Miyagi-ken. Kung mapapansin nyo, panahon ito ng sakura or ng cherry blossoms. Ang park na ito ay tinatawag na Michinoku Koen. Sobrang ganda ng park na ito, parang painting talaga at masasabi mong a picture paints 1,000 words talaga. Sobrang ganda, wala akong masabi kundi isang perfect na park talaga siya. April na rin nung time na yan pero sobrang lamig pa. Kung papapansin nyo, naka-jacket pa rin kami. Kasama ko dito ang aking kaibigan na si Miyamoto-san at ang kanyang asawa na si Eko-san na talaga namang napakabait. Tinuturing ko na rin ang mga magulang ko when I was there in Fukushima for almost 7 years. Sila ang lagi kong kasama every time na pupunta kami sa Hatake or every Yasumi or rest day at lagi kami magkakasama at pumapasyal kami sa iba't ibang lugar dito sa Fukushima. Wala talaga ako masabi sa mag-asawang ito na talagang napakabait at talagang mapagbigay lalo na sa mga Pilipino na kagaya natin at every time nagkakaroon ng problema or even sakuna na nangyari sa Fukushima, lagi silang nakaalalay sa akin o sa amin ng mga Pinoy doon sa lugar namin sa Yanagawa. Sobrang bihirang makakilala ng ganitong syempre as a foreigner sila ay mga Japanese. Siyempre magkakaiba naman tayo ng kultura kaya siguro talagang ibang-iba nung sila ay nakilala ko dahil iba ang turing nila sa mga Pilipino na para ding kaibigan nila at parang kamag-anakan na rin ng turing nila. Kaya simula noon hanggang sa may mga dumating na mga trainee from Cebu, ayun, lagi na kami magkakasama at namamasyal kami sa iba't ibang lugar at hanggang sa magsisiuwian na yung mga trainee after 6 months nila, ayun, talagang malungkot din ang mag-asawa. Dahil nakikita nila yung mga kultura ng mga Pilipino na sobrang babait at sobrang talagang caring sa kanila ding mag-asawa. Na tinutumbasan naman nila ng kabaitan din nila. Nakakatuwa talaga. Kaya ito nga, habang namamasyal kami, namili pa sila talaga ng badminton para magamit namin at makapaglaro kami na parang mga bata lamang. Napakarami ng unforgettable memories na talagang hindi namin malilimutan ni Miyamoto-san na kami magkasama kahit saang lugar sa Fukushima. Siguro kahit saang lugar sa Fukushima ay naikot na namin, mapabundok man ito or ito ay maging park or iba kahit may mga show ng mga sasakyan, mga magagandang mga Lamborghini at kung ano pa, lahat ay naikot na namin. Hanggang sa sumakay pa kami ng kabayo, sumakay ng bangka, lahat na. Sumakay ng eroplano, sumakay ng mga sports car, sumakay ng mga drift cars. Yan, naranasan ko pong lahat sa kanya yan. Kaya nakakatuwa talaga ito. Hindi malilimutan na ang mag-asawang ito hanggang sa pagtanda ko. Kaya wala akong masasabi, kundi thank you very much Miyamoto-san at kundi dahil sa inyo, hindi ko maiikot ang buong Fukushima na kayo lang ang nagpasyal sa akin at nagdala sa iba't ibang lugar. At nagpa-experience ng napakagandang mga beauty of natures ng Japan. Pagtatanim ng mga iba't ibang halaman tulad ng patatas, carrots, broccoli, lahat-lahat na, sitaw, bataw, patane, bahay kubo na, lahat na po ay aming naitanim. At talaga namang yung iba ay hindi na namin nakakain at pinamimigay na lang po talaga. Ganon din ang paliligo namin sa mga onsen. Pumasok kami sa iba't ibang kuweba na napakaganda ng mga stalagmites at stalactite. Napakalupit po talaga ng mga pinasok namin ng mga kuweba. Ang gaganda, wala akong masasabi. Sa beauty of nature po ng Japan. Hanggang dito lang po mga titos at titas. Thank you for watching. Marami pong salamat.